Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Isaac's birth to Jacob's death, na ang kapanganakan ni Isaac hanggang sa kamatayan ni Jacob. Sa Genesis chapter 21 verse 5, isinilang si Isaac kay Abraham noong 100 years si Abraham. At namatay naman si Jacob sa Genesis chapter 47 verse 28. 147 ang kanyang edad. Si Isaac ay isinilang noong taong 2049 at si Jacob namatay sa taong 2256. Ito ang bilang ng mga taon magmula pa sa umpisa. At dito ako nagtapos doon sa topic ko noon na ang sinundang topic na ito sa Isaac's birth. Kung kwintahin natin sa taon pa lang, ang 2256 bawasan ko ng 2049 is equals 207 years. Ang 207 years, ito yung kabuang taon ng pagsilang kay Isaac hanggang sa kamatayan ni Jacob. So bawasan ko ng 60 dahil 60 sa Genesis chapter 25 verse 26, 60 si Isaac nang isilang si Jacob at Esau. So 207 minus 60 equals 147. Ang 147, ito yung edad ni Jacob, kabuang edad ni Jacob, at namatay siya sa Ehipto. Genesis chapter 47 verse 28. Kaya dito ako ang topic ko nung nakaraan ay ang Genesis chapter 11 verse 10 to 11 to Genesis chapter 21 verse 5 sa pagsilang kay Isaac. At isinilang si Isaac dito noong 100 years si Abraham. At ang edad naman ni Terah ay 170 to 29 naman si Serug. Si Iber ay 355 naman si Sela at 390 si Arphaxad. Si Father Sim ay 501 sa taong 2049. Ito yung 2049. Ito yung kabuuan ng my chart of generation table na binubuo ito ng third sets of generations mula kay Father Adam sa paglikha kay Father Adam hanggang dito sa pag-alis nila sa Ehipto. Ito yung pinag-isa ko na sa isang first chart of generation table dahil isa lang ang procedure ng paggawa dito sa competition, isa lang. Dahil ito ay may generation sequence, ito ay magmula pa kay Father Adam hanggang kay Jacob, 22nd generation, at tumakbo pa ito kay Moises, 26th generation. Si Moises pag-alis nila sa Ehipto, sa edad na 80 years old si Moises nung umalis sila sa Ehipto. O kaya dito, ang topic ko nung nakaraan ay ang pagsilang kay Isaac sa 100 years si Abraham, isinilang si Isaac. Kung kaya dito, diretso na rin ito. Dito, ipinal ko na lang ito. Dito isinilang si Isaac. Itong linya na ito yung generation line tracer kung tawagin ko. Ito yung magdetermina sa bilang ng taon magmula pa sa umpisa. Lahat ng ito ay by sequence. Kung kaya wala nang malalaktawan dito. Dahil every line ito ay pareho lang ang distance every generation kung ano ang distance from 362 to 365. So 3 years, 392 to 395, 3 years. Lahat yan 3 years. Kaya pagdating sa dulo, ang bilang ng mga taon ay may sequence of time. 3 years din ang gap doon. Ito magkaiba ang kanyang interval dahil depende sa given sa mga banal na kasulatan. Kung ano ang mga given, ito lang ang nakalagay dito. Pero kung gusto nating kunin, gusto nating malaman, lahat-lahat yan mula 1 year to ilang taon pa yan, makukuha yan. Dahil ito may sequence of time. Ito lang ay nagkakaganito dahil sa mga given sa mga banal na kasulatan, sa mga events na pangyayari na ito'y nakasulat. Isinilang si Isaac dito, 100 years si Abraham, 29 naman si Serug. Ito sa taong 2049.
325 si Iber, 355 si Sela, 390 si Arphaxad at 501 si Father Shem. At ang kasunod dito ay dito namatay naman si Sirog sa edad na 230. Kung kaya dito 1 year lang ang gap from 229 to 230, lahat yan 1 year yan, 325, 326, 355, 356, lahat yan 1 year yan. At sa pagbilang ng taon sa 2049 plus 1 lang is 2050. Dahil ito ay may sequence na, madali nilang makuha. Ito yung nakasulat sa Genesis chapter 11 verse 22 to 13, si Sirog ay namatay sa edad na 230. At 30 years old siya nung isinilang si Nakor. So 230 siya nung mamatay si Sirog, 230 dito sa taong 2050. Ay namatay si Tera sa edad na 205. Sa Genesis chapter 11 verse 32, si Tera ay namatay sa edad na 205 sa Haran. Ito yung nagpaiwan si Tera dito, kasama sila Abraham nung una, ngunit nagpaiwan si Tera dito sa Haran. At nung 70 si Tera, isinilang si Abraham. Ito na ang sa Genesis chapter 12 verse 32. Si Isaac noon ay 35. Dito na si Isaac ay 35. Si Arphaxad ay namatay sa taong 2097. Sa 2097, 35 si Arphaxad nung isilang sa kanya si Sela. Namatay siya sa edad na 438 sa taong 2097. 2097, 148 si Abraham, 48 si Isaac. At next ay nung 60 si Isaac, isinilang naman si Jacob. Ito ay nakasulat sa Genesis chapter 25 verse 26. Ito naman ang edad nila. Lahat yan, may mga edad na yan. Ito sa taong 2109 years mula ng paglikha. At ang next given ay namatay si Abraham sa edad na 175 sa taong 2124. Ito naman mga edad nila. Si Iber 430 si Sela, patay na dito si Arphaxad sa 2024. 175 si Abraham, 75 si Isaac dahil 100 ang pagitan nila, at 15 naman si Jacob dahil 60 ang pagitan ni Isaac at Jacob. Ang next na events na nangyari ay namatay si Sela. Si Sela ay namatay sa edad na 433. Ito sa taong 2127. Ito 78 na si Isaac na patay na 3 years after na mamatay si Abraham. 18 years si Jacob dahil 3 years after na mamatay si Abraham, 15 siya noon. So ito ang next na pangyayari ay namatay si Father Shem sa edad na 600 dahil sa Genesis chapter 11 verses 10 to 11. Si Shem noon ay 100 nung isilang si Arphaxad. Nang mag-anak siya ng isang lalaki na pangalan Arphaxad at nabuhay pa siya ng 500 years. Ngunit sa actual count ay 111 si Father Shem. Yung ayon sa chart of generation table na ito, si Iber na lang ang buhay dito 424 sa taas. Hanggang dito sa baba, si Isaac is 99, 39 naman si Jacob. At dito na nag-umpisa ang story ng mga anak ni Jacob sa baba. Ngunit dito lang muna ako sa taas dahil ang topic ko ngayon ay ang Isaac's birth to Jacob's death. Ang topic na ito ay ito yung 12 tribe of Israel. Ngunit dito ay ito lang sa kabuuang kasulatan ng Biblia. Ito lang ang may gray areas. Ang gray areas na tinatawag ko. Dahil ito lang ang bilang ng mga taon ay hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147 sa taong 2256. Ngayon, kung sino man ang nagnanais na magbilang pa nito, ito lang ang dapat bilangin at kailangan lang makuha ang story ni Jacob hanggang sa kapanganakan ng kanyang mga anak ng ang 12 tribe of Israel. Ngunit itutuloy ko lang to dito sa kamatayan ni Jacob. Mula nang mamatay si Father Shem sa edad na 600, 424 si Iber, 99 si Isaac, 39 si Jacob, at 40 years si Jacob nang dumating sa Mesopotamia, sa Kanaan, sa Mesopotamia. Galing siya ng Kanaan. Ayon sa mga kasulatan, didiretso muna ako, hindi ko muna tatalakayin yan.
si Eber ay tumakbo pa na siya ng 40 years. Mula 424, umabot pa siya ng 464. Namatay siya sa edad na 464, kaya 40 ang mabibilang. Sa time na 139 si Isaac, 79 naman si Jacob. Lahat ng ito, kahit wala ito, may mga bilang pa rin ng mga taon yan. Lahat yan may mga bilang ng taon karugtong sa kanilang mga edad para makumpleto ang bilang. At ang sequences of time, lahat yan ay bilang na dahil ito'y mula 2148 kamatayan ni Father Shem hanggang 2188 sa kamatayan ni Eber is 40, so 2148 plus 40 is 2188. Ito by sequence nito, okay, wala nang manlalaktawan dito. At namatay ang next is namatay si Isaac sa edad na 180 sa Kanaan. Genesis chapter 35 verse 28 to 29. Inilibing siya ni Esau at saka ni Jacob. At ang edad naman ni Jacob noon ay 120 dahil 60 ang pagitan nila. So 120, 10 years after ay pumunta si Jacob sa Ehipto sa panyaya ni Jose. Ang buong sambayan niya pumunta sa Ehipto. Sila ay nag-migrate sa Ehipto. O kaya mula ng kamatayan ni Isaac, siya 120, namatay siya sa edad na 147, kung kaya ito'y 27 years. Genesis chapter 47 verse 28. Dito na ang topic ko. Itatapusin ko muna ang topic na ito dito dahil dito sa baba, wala nang mabibilang. Kailangan na magkaroon na naman ng input dito. Magkaroon na ng input dito kung babasahin ang mga banal na kasulatan, ang story ni Jacob hanggang sa pag-alis nila sa bansang Ehipto. 80 years old si Moises, Exodus chapter 7 verse 7 to chapter 12 verse 40 to 41. Pansamantala ko munang tapusin ang bahaging ito sa Genesis chapter 47 verse 28 dahil ito lang naman ang tinatapik ko ngayon, ang Genesis, ang Isaac's birth to Jacob's death. At isinilang si Isaac sa Genesis chapter 21 verse 5 nung 100 years si Abraham. At namatay si Jacob sa Ehipto sa edad na 147 sa Genesis chapter 47 verse 28. Sumayin yung lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.